Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Mang Celso. Taong 1994, Siquijor. Lumaki si Aaron na saksi sa gawain ng ama. Isa itong mambabarang dahil muwang pa lamang humanga ang bata. Pinagmalaki sa mga kakilala at kaklase. Wala ni isa ang naniwala dahil para sa kanila masamang tao ang mambabarang. Kumpara sa kanya na buong akala'y tama. Hanggang lumipas ang mga taon, patuloy na tinitingala ang ama. Si Mang Celso ang ama ng bata. Maraming nagtiwala rito, lalo na ang mga taong nagnanais na gumante sa kapwa sa maling paraan. Maayos magtrabaho. Hindi binibigo ang mga kliyente, kung kaya't bumabalik at dumarami pa ang lumalapit. Humantong na rin sa punto na napasobra ang pambabarang. Ilang antingero na ang sumita, pero inaayos niya sa mahinaong usapan. Subalit titirahin sa lihim na paraan ang mga ito. Mababalitaang na maalam pagkatapos ang pagharap. Subalit walang naghihinala sa kanya. Magaling magtago ng sariling bakas. Dahil sa kakayahan sa ganitong larangan, patuloy ang paniniwala ni Aaron na kabutihan ang lahat. Hanggang ngayon na nagbinata na ito, walang palya sa pagsusuri. Grabe. Panglimang kliyente mo na ba yun, Tay? Wala ka talagang kupas. Ilang taon mo nang ginagawa, pero habang tumatagal lalo kayong humuhusay. Dumarami pa ang nagtitiwala. Oh, pati palalata na puno na ng pera. Nagmahal po ba kayo ng singil? Tanong ni Aaron. Ikaw talaga ang dami mong nasasabi. Hindi ako nagtasang singil. Sila itong masyadong mapagbigay eh. Huwag mo kong busugin ng papuri. Baka lumaki lalo ang ulo ko. Tugon ni Mang Celso. Gusto lang po kitang ipagmalaki, Tay. Para ka kasing Diyos eh. Lahat ng hilingin ng kliyente, para sa kalaban nila nangyayari. Ginawa mo ng walang kahirap-hirap. Mas mabilis pa ang tugon kaysa dasal. Balang araw, gusto kong ako ang susunod sa yapak nyo. Huwag kang mag-alala dahil dyan ka rin papunta, anak. Tayong dalawa lang sa pamilyang ito, kaya ikaw ang susunod sa akin. Hindi ako papayag na hindi. Natuwa si Mang Celso. Noon pa man nakikita na ang kagustuhan ng anak na sumunod sa kanyang yapak. Hindi pa nga lang sinimula ng pagsasanay dahil masyado pang muwang ang pag-iisip ni Aaron para sa ganitong larangan. Hinayaan niya itong manood at magmasid. Pagsapit ng gabi may dumating na kliyente. Kagad pumwesto si Aaron para makita ang gagawin ng ama. Tahimik na nakinig sa pag-uusap. Mang Celso, akala ko tapos na ang problema sa asawa ko. Hindi pa pala. Hihingi uli ako ng tulong sa'yo. Nanlalaki uli siya eh. Kung ang una niyang kabet ay ginawa mong lantang gulay ang ari. Ngayon naman, siguraduhin mong mamamaga ang buong katawan. Bigyan mo rin ng sakit na ikakamatay ka agad. Wika ni Berto. Walang problema, pero alam mo naman ang presyon natin, hindi ba? Marami kang gustong ipagawa, kaya may kamahalan din ang bayad. Alam mo ang kalakaran ko pagdating dito. Oo naman, kaya nga naganda ako eh. Saka sakto lang yan. Pwede mong bilangin at kapag kulang, sabihin mo sa akin. Wika ni Mang Berto pagkatapos maglatag ng supot na pinaglagyan ng barya. Napangiti si Mang Celso. Kahit barya lamang ay aabot din sa malaking halaga. Kagad itong itinabi at nagpatuloy sa usapan. Nang magkasundo, umalis si Berto.
Nagtungo naman sa tagong silid ang mambabarang para simulan ang orasyon. Mahabang ritual ang nasaksiyan ni Aaron. Mulat ang mga mata na nanonood, lalo na nang dumako sa puntong gagamit ng manika ang ama. Bawat tusok ng karayom sa partikular na bahagi ay siya ring pagngiti ng binata. Nakakaramdam ng saya sa tuwing makakakita ng ganitong eksena, lalong-lalo na kung maglalabas ng likido sa parteng iyon, na ang ibig sabihin ay tumalab sa biktima ang orasyon. Katagalan, natagpuan ng binata ang sariling lumalaki ang kagustuhan na matuto upang siya naman ang gumawa nito ng aktwal. Pagkatapos ng ritual, kagad sinabihan ang ama tungkol sa naisip. Humindi si Mang Celso. Hindi pa buo ang tiwala na magagawa ni Aaron ng tama. Alam niyang bugso lamang ng damdamin ang nararamdaman nito, hindi determinasyon. Kampon siya ng kaliwa, pero marunong ding tumingin sa taong tuturuan. Kapag hindi pa handa, hindi magbabahagi ng kaalaman. Sa kabilang banda, hindi matanggap ni Aaron ang paghindi ng ama. Gusto nang matuto dahil para sa kanya ay handa na siya. Dahil dito, nagkusang gumawa ng paraan. Sa sandaling tulog si Mang Celso, palihim na pumuslit. Kukuhain ng libreta at kokopyahin ng bawat nakasulat. Babalik sa kwarto at doon sasauluhin. Nagsanay na nagsanay hanggang sa naging tama ang pagbigkas. Nang makabisado ang lahat ng orasyon, tinutukan ang aktwal na proseso ng pambabarang. Sa mga sumunod na araw walang palya sa panonood si Aaron. Bawat kliyenteng dumarating ay naroon siya. Bawat gagawing ritual ay saksi. Dito nagduda si Mang Celso dahil mas tutok ang binata kumpara noon. Kung minsan pa ay nauhuling may sinusulat sa papel, nasasabayan ng pagkumpas na mga kamay. Hindi na lang binigyan ng pansin dahil walang naisip na masama. Lingid sa kalaman ng ama, meron na itong binabalak. Nang sa tingin ng binata sapat na ang kaalaman, pinuntahan ng mga kaibigan, pinagmayabang. Ayaw maniwala kung kaya't nagamon siya para mapahanga ang mga ito. Ito namang si Aaron, puro pagyayabang. Kakasabi mo lang nung nakaraan na hindi payag ang tatay mo na matuto ka. Tapos ngayon, sasabihin mong may alam ka. Ang galing ah. Oo nga no, kami na nga lang ang kaibigan mo, lulukuhin mo pa. O sige, kung talaga marunong ka, mag-ritual ka nga. Kagad naglabas ng kagamitan si Aaron na kinuha lamang sa gamit ni Mang Celso. Naganap sila ng tao na patutungkulan ng orasyon. Nasipat nila ang magsasakang si Mang Juan. Mahina na ito. Ugod-ugod. Ito ang naisipang biktimahin. Pumwesto si Aaron. Huminga ng malalim at saka sinimula ng ritual. Sa puntong ibinaon ang karayom sa katawan ng manikang dayami, narinig nila ang pagsigaw ni Mang Juan. Sunod-sunod na pagtusok. Sunod-sunod din ang pagdaing. Salip na kaawaan ang sitwasyon, tinawanan pa ito. Patuloy sa ritual si Aaron. Bawat sambit ng orasyon ay siya ring karagdagang pagpapahirap sa matanda. Saktong natapos, humandusay sa taniman si Mang Juan. Hala, pinatay mo yata, Aaron. Nasisiraan ka na ba? Anak ng kalabaw naman oh. Wala sa usapin natin na papatayin mo ah. Magpapakitang gilas ka lang sana pero kapag yan namatay, ikaw talagang ituturo namin. Siya naman talaga eh. Siya ay nagsagawa ng ritual eh. Mga anak ng tipaklong, masyado kayo natataranta, kalmaan nyo lang. Hindi pa patay ang matanda. Masyado nang mahina ang katawan niya. Kaya siya bumulagta. Mamaya babangon din yan. O ano, hindi pa ba kayo bilib sa akin? Kamot ulong nag-iwas ng tingin ang mga kaibigan.
Hindi alam kung ano isasagot sa kilos ni Aaron. Gayunpaman, para sa binata nagtagumpay siya sa ginawang pag-aaral. Umuwi ito ng tuwang-tuwa. Kaagad ding itinago ang dalang kagamitan. Parang masyado kang maligaya ngayon ha. May kalokohan ba kayong ginawa ano? Kasama mo ba si Garin at Hulo? Ano ba ginawa niyo sa pagkakataong ito? Wika ni Mang Celso sa anak. Nanguha lang po ng manggatay. Sira ulo kasi tong si Hulo eh. Tatakbo na nga lang doon pa sa maraming aso. Kaya ayun, mabilis nakarating sa bahay kasi napatuli ng takbo. Tumango na lamang si Mang Celso. Nakumbinse sa sagot dahil umakma ang kilos ng anak sa sinabi. Kinabukasan maaga pa lang sinalubong si Mang Celso ng kliyente. Si Berto pa rin. Napabuntong hininga. Pinatuloy ito sa tahanan. Kahit kailan, ang husay mo talaga sa ganitong larangan. Ilang araw pa lang ang lumipas magmula nang nag-usap tayo. Pero ayon, sumakabilang buhay na ang kabit ng leche kong asawa. Hindi ko lang din maintindihan dahil ayun siya, may kaharutan na naman. Wala ka bang ipapayo tungkol dito? Natawa si Mang Celso. Hindi inasahan ang narinig. Sa akin ka pa talaga humingi ng payo. Berto, may asawa ba ako? Alam mo magmula noon, kami lang ng anak ko ang narito. Tungkol dyan sa asawa mo, siguro panahon na para malaman mong hindi ka niya mahal. Kasi kung mahal ka niyan, hindi yan maghahanap ng iba. Lalong tumigas ang mukha ni Berto sa galit. Umayos din ng mapagtanto kung sino ang kausap. Kung hindi ka lang mambabarang, binigwasan na kita eh. May papagawa ko. Sa pagkakataong ito, similin ang patayin mo. Napabuntong hininga si Mang Celso. Seryosong napatitig sa kliyente. Marami ka nang pinapapatay sa akin. Hindi kami masyadong magkasundo ni Satanas para pumatay ng pumatay. Kaya hanggang 2 lang ang kaya kong tugunan sa bawat kliyente. Problema niyo mag-asawa yan, kaya mas nararapat niyong pag-usapan. Kung hindi na kayo magkasundo, mas mabuti pang maghiwalay na lang kayo. Mang Celso, hindi madadaan sa usapan ng kakatihan ng babaeng yon. Hintayin lang ako makatulog tapos tatakas para kitain ng lalaki. Tama ba yon, Mang Celso? Babayaran kita. Sasamahan ko pa ng kalabaw at lupa. Berto, tama na. Masyado ka nang nasanay sa patayan. Mambabarang ako pero merong limitasyon. Ikaw rin sana, limitahan mo ang sarili mo sa pag-iisip ng masama. Sa puntong ito tinalikuran ni Mang Celso ang kliyente. Hindi niya kayang baliin ang sariling patakaran para lang sa kikitaing bayad. Sa kabilang banda, nakaisip si Aaron. Dali-daling sinundan si Berto. Berto, narinig ko ang usapan niyo ni tatay. Ayaw kanyang pagbigyan, kawawa ka naman. Pero pwede natin pagkasunduan. Hindi lang naman si tatay ang mambabarang sa tahanan namin. Ako din. Natigilan si Berto. Kalaunan ay natawa sa winika ni Aaron. Ikaw, marunong ka ba sa pambabarang? Hoy, wala ka namang ibang alam kung hindi pagmayabang sa mga kaibigan mo na mahusay si Mang Celso sa larangang ito. Maniniwala pa ako riyan pero kung sasabihin mong marunong ka, mambabarang ka rin. Mabuti pang umuwi ka tapos matulog. Resulta lang yan ang puyat mo. Hoy, wag mo kong tawanan. Seryoso ko. Kung gusto mong matahimik ang asawa mo sa kakahanap ng lalaking ipapalit sa'yo, akin na ang bayad. Ako na mismo ang gagawa niyan. Lakas ng tama nito nakainom ka ba? Tatawagin ko nga ang tatay mo parang sinasapian ka eh. Kung ano-ano ang sinasabi mo, Hindi natapos ni Berto ang sasabihin nang makita ang laman ng bitbit na bayong ng binata
naroon ang kagamitan sa pambabarang, hindi maiwasang maniwala. Oh, baka gusto mong masampulan. Pwede kong gawin yan para maniwala ka. Teka, sandali lang. Talaga bang may alam ka? Baka mamaya niloloko mo lang ako eh. Ano pang mangyari sa asawa ko? Nag-aalala ka pa para sa kanya. Papatayin mo rin yung babaeng yun. Baliw ka ba? Sige, pero sigurado ka ha? Halika na sa tahanan nyo. Hindi mo naman sinabi kagad. Doon tayo sa bahay mo. Hindi pwedeng malaman ni tatay na marunong ako. Baka mamaya, madibugho pa siya dahil naagawan ko ng kliyente. Pagsisinungaling ni Aaron. Pero ang tunay na rason, hindi pa siya handa na malaman ng ama. Pagdating sa tahanan ni Berto, sa tagong silid dumiretso, hindi nag-aksaya ng oras si Aaron. Kagad sinimulan ang ritual pagkatapos mabigyan ng iilang gamit ng babae. Habang isinasagawa, nasa labas naman si Berto para magbantay. Inihipa ng orasyon ang manikang dayami, paisa-isang tinusok ng karayom sa partikular na bahaging gustong patamaan ng karamdaman. Muli itong binulungan ng orasyon. Makalipas ang ilang sandali, kagad ding natapos, kamot ulong hinarap si Berto. Kumpara sa ama mo, ang bilis mo yatang natapos. Mambabarang ka ba talaga? Baka naman disenyo lang ang manika at karayom. Ginawa mong panloloko. Pineperahan mo lang yata ako eh. Meron ka bang iba't ibang uri ng insekto dyan, oh? Ang dami mong satsat. Maghintay ka sa asawa mo. Alamin ang mangyayari sa kanya. Mamaya magulat ka pa eh. At saka, ang baba mo magbayad. Dagdagan mo naman. Mas mukha ka palang pera kaysa sa tatay mo. O ito, umuwi ka na mamaya, maningil ka pa eh. Binaybay ni Aaron ang daan. Tuwang-tuwa. Walang mapagsidla ng saya. Hindi na halos mawakan ng perang suhol. Salip na sa tahanan dumiretso, sumadya sa mga kaibigan para magyabang at upang mag-inuman. Dala ng alak na demonyo ang isip ng binata. Inilatag ang mga kagamitan sa pambabarang. Sinimulan ang orasyon. Binarang ang mismong mga kaibigan, sigarin at hulo. Walang kamalay-malay dahil nilamon ng espiritu ng alak. Nakailata. Walang alam. Kinabukasan nagising si Aaron na mabigat ang katawan. Kagad na alerto nang makita ang gamit sa pambabarang. Dali-daling ginising si Nagarin at Hulo, pero hindi na nagmulat ang mga ito. Sinuri ang katawan. Napagtantong napatay niya gamit ang orasyon. Sa takot ay nagmamadaling umalis. Hindi nag-iwan ng anumang bakas. Sa kabilang banda, hindi maintindihan ni Mang Celso ang galaw ng anak. Balisa, hindi mapakali, kagat-kagat ang daliri. Anak, may ulam sa mesa. Yun ang kagatin mo. Maubos pa nang wala sa oras yan daliri mo. Ano bang problema? Kanina pa kita napapansing balisa. Wala naman po. Parang lalagnatin po yata ako. Hindi ko maintindihan ang bigat ng ulo at katawan. Magkakasakit po yata ako, tay. Ganun ba? Dito ka lang. Bibili muna ako ng gamot sa tindahan. May nabili ako nung nakaraan. Mas mabisa yon kumpara sa halamang gamot na meron tayo. Sandali lang ako. Nakahinga si Aaron nang makalis ang ama. Nag-aalala sa nangyari sa mga kaibigan. Doble ang pagkataranta kapag nasa malapitan si Mang Celso. Ulilang lubos sa pamilya sina Hulo at Garin, pero hindi may tatanggi na napamahali siya sa mga ito. Ang kaso nga lang, siya ang dahilan kung bakit hindi sila nagigising. Gusto na lamang tapusin ang sariling buhay kaysa makita ang magiging reaksyon ng ama sa ginawang kahihiyan. Pabalik-balik sa bawat sulok ng tahanan,
Naghahanap ng lubid para sa pagpapatiwakal. Kaso nga lang naantala nang marinig ang papalapit na yabag. Nakauwi na si Mang Celso. Kagad siyang umayos para hindi mahalata. Pinainom ng gamot. Sinuri ni Mang Celso ang kalagayan ng anak. Kaso nga lang wala siyang maramdaman. Nang pag-aralan ang galaw at mga mata ni Aaron, dito napagtanto na may ginawang kasamaan. Para hindi ito lalong mabahala, palihim niyang inalam ang lahat. Unang pumasok sa isip ang mga kaibigan nito. Pinuntahan ang kubo na tinitirhan ni Garin at Hulo. Laking gulat nang bumungad ang mga itong nakatihaya, hindi na gumagalaw. Kagad sinuri ang pulso. Pumipintig pa. Kaya naman nilapatan ng orasyon para bumalik sa ulirat. Makalipas ang ilang ulit ng paglapat, sa wakas parehong nagmulat. Hindi na rin niya kailangang kausapin dahil nakilala ang amoy ng kagamitan. Wala siyang nakikita pero nanatili ang samyu sa lugar. Naisip niya kagad si Aaron. Kinausap sina Hulo at Garin na wag munang magpapakita rito. Pumayag naman ang dalawa kahit naguguluhan. Pagbalik ng tahanan, minabuting maging kalmado. Pinagmasdan muna ang galaw ng anak. Nahirapan din siya dahil panay lang ito sa paghiga. Pinagtatawanan ang sinabing lalagnatin. Gayunpaman, hindi siya sumuko. Patuloy na pinapanood ang bawat kilos. Sa kabilang banda, natunugan ni Aaron ang pagmamatsyag ng ama. Naging kalkulado ng binata ang kilos para hindi ito maghinala. Hindi siya makalis ng bahay dahil pakiramdam niya ay masusundan. Mabuti na lamang may kliyenteng dumating kaya pansamantalang nabaling sa iba ang atensyon. Nagmamadali na rin siyang umalis para puntahan ng mga kaibigan, kaso nga lang walang naabutan. Dito lalong kinabahan si Aaron. Halos maiyak kakahanap sa mga ito. Nilibot na ang buong lugar, pero sumapit na ang dilim. Walang natagpuan. Umamin ka nga sa akin, Aaron. Nangas ka bang magsagawa ng ritual ng pambabarang? Tinignan ko mga gamit. Maraming kulang. May nahanap akong kopya ng libreta sa kwarto mo. Palihim ka ba nag-aaral? Isinasagawa mo na ba ang proseso? Ilang tao na ang nabiktima mo? Napaayos ng tindig si Aaron. Hindi kayang salubungin ng masamang titig ng ama. Napilitan na lamang siyang sumagot. Pasensya na po, tay. Gusto ko po kasing matuto pero ayaw niyo akong pagbigyan. Ginamit ko naman po sa tamang natutunan ko. Tama. Tama ba na biniktima mo si Hulo at Garin? Pati si Mang Juan na wala namang kasalanan. Biniktima mo? Ano bang problema mo? Hindi ka ba makapag-antay na maturuan ka? Aaron, kaya kita hinindian dahil hindi ka pa handa. Ang larangan nito ay para lamang sa mga taong matatagang sikmura na gumawa ng masama. Alam mo ba kung anong ginagawa ko? Nagbibigay ng karamdaman. Pumapatay pa ng tao. Masama ako, oo. Pero kailanman, hindi ko pinangarap na maging ganito ka. Noong sinabi kong ikaw ang susunod sa yapak ko, hindi sa ganitong paraan ang pananakit ng tao. Ang gusto ko, ituro sa iyo kung paanong gamitin ang pambabarang sa paraang nakakatulong sa iba. Pero pinangunahan mo ko. Mararamdaman ang bigat sa bawat pagbigkas ni Mang Celso. Maging ang binata, hindi maiwasang masaktan. Namayani ang mahabang katahimikan. Nagsalita muli si Mang Celso, makalipas ang ilang sandali. Masyado kang nilamon sa kagustuhan mong magkaroon ng kakayahan. Anak, hindi basta-bastang gawain ito na kapag nagkamali ka pwede pang itama. Sa larangan ng pambabarang, kapag nagkamali ka sa paglapat ng ritual, buhay ng tao ang nakataya,
Hindi ka Diyos para bumuhay sa oras na may aksidente kang mapatay. Dito, purong ritual at orasyon ng kamatayan. Wala para sa pagbuhay. Kanina, napag-alaman ko nangyari kay Mang Juan. Isang beses mo lang siyang binato ng ritual. Pero sapat na yon para makapatay. Dahil ang ginamit mong orasyon ay para sa kamatayan. Sa mga kaibigan mo, si Olo at Garin, sa tingin mo, anong orasyon ang nilapat mo sa kanila? Hindi nakasagot si Aaron. Panay lamang ang panginig. Walang ideya kung ano ang nangyari sa mga kaibigan dahil hindi naabutan noong bumalik. Hinayaan ni Mang Celso na mag-isip ang binata. Binigyan ng oras para mapagtanto ang ginawa. Samantala, binalikan ni Mang Celso si Olo at Garin para alisin ang nakakapit pang sumpa sa katawan. Nagsimula ng kumilos ang insektong nasa loob ng katawan. Unti-unting sinisira ang lamang loob. Nangihina na rin ang mga binata. Sa kabutiang palad nagawa namang iligtas ang dalawa pagkatapos ang mahabang proseso. Ang akala ni Mang Celso, dito nagtatapos ang maling gawain ng anak. Yun pala ay meron pa. Hindi makapaniwala nang makausap si Berto. Nadulas ito sa pagkwento at binanggit ang ginawa ni Aaron sa asawa nito. Walang pasabing umuwi. Kinompronta ang anak. Umamin ka sa akin, Aaron. Ilang tao na ang biniktima mo? Magsalita ka! Tay, 4 po. Si Olo at Garin, si Mang Juan, at yung asawa ni Berto. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo sa asawa ni Berto? Ha? Sumagot ka! Labis na takot ang naramdaman ni Aaron. Ito ang unang pagkakataon na makita na ganito ang ama. Lumuhod ang binata. Nagsusumamo sa paghingi ng tawad, pero masyadong nangibabaw ang galit ni Mang Celso. Hindi inasahang na pagbuhatan ng kamay. Sapo ni Aaron ang dugo ang bibig. Ang buong akala ko, napalaki kitang masunurin at hindi pasaway. Kung sabagay, masamang tao ako, kaya hindi nakakapagtaka na ganito ang kahihinatnan mo. Naupo si Mang Celso sa tabi. Nasa malayo ang tingin. Aminadong maling daan ang tinahak, pero kailanman hindi naisip na maging masama ang anak. Noon pa man natutuwa siya sa tuwing makikita itong nanonood, pero hindi ganitong klase ng larangan ang gustong ipamana sa anak. Binalak niyang turuan, pero sa parte kung saan makakatulong sa kapwa. Kontray ng kasamaan ng barang, hindi lalong papalalain. Ayaw niyang danasin ni Aaron ng paghihirap sa tuwing uusigin ng konsensya dahil sa ginawa sa mga biktima. Subalit huli na siya. Natuto na ang binata ng hindi namamalayan. Lumipas sa mga oras, hindi kinibo ni Mang Celso ang anak. Hindi na rin siya tumanggap pa ng kliyente pagkatapos mapagtanto ang nangyari. Pero sa kasamaang palad, maling biktima ang dinali ni Aaron dahil ang asawa ni Berto ay may kamag-anak na albularyo. Nalaman ang kinamatay nito kung kaya't binalik ang sumpa sa binata. Makaraan ng ilan pang mga araw, nagulat na lamang si Aaron dahil parang may gumagalaw sa kanyang loob ng katawan. Hindi masyadong pinansin sa pag-aakalang gawa lamang ito ng hindi natunawan. Dala-dala ang kondisyon. Minsan napapahinto sa paglalakad dahil biglang sumasakit ang tiyan. May gabing nagigising dahil namimilipit. May pagkakataon na napansin may kasamang patay na insekto ang duming inilalabas ng katawan. Hindi na malaya ng binata na lumalala na ang kondisyon. Dahan-dahan ang atake at paminsan nararamdaman ng sakit. Kung kaya't buong akala'y normal na epekto lamang,
Hindi pa rin sila magkasundo ni Mang Celso, kaya sinarile ni Aaron. Walang mapagsabihan. Nung umatake ng gusto ang karamdaman, pinuntahan ng mga kaibigan. Nagpakita ang mga ito nung umayos ang kalagayan mula sa aksidenteng pambabarang. Naku, parang ganyan yung nangyari sa amin eh. May insekto. Sabi ng tatay mo gawa ng barang. Binarang ka? Eh sino maglalakas loob na barangin ng anak na mambabarang? Oo nga no, marami nang nakakalam na mambabarang ang tatay mo. Pero sino mga nga sa subukan ng anak na mambabarang? Sandali, bakit ito yung karma mo? 4 na tao yung sinubukan mo tapos 2 yung patay. Mabuti nga kami nagamot eh. Pwede ba tama ng daldal? Matindi na ang sakit ko. Parang kinakain yung bituka ko. Teka, ang sakit! Nanlaki ang mga mata ni Aaron nang makapa ang ilong. Duguan at merong maliit na insekto. Ayan na nga ba eh. Bumalik ka nga sa tatay mo. Magpatulong ka sa kanya, dalian mo. Bago pa mauli ang lahat. Mamaya mamatay ka eh. Tarantang binuwat ng magkaibigan ang binata dahil nawala na ito ng malay. Pinatuloy sila ni Mang Celso. Kaagad sinuri ang kalagayan. Masama ang loob para sa anak, pero hindi maitago ang pag-aalala nang malamang may sumpa ito ng barang. Gulong-gulo ang isipan kung sino ang gumawa nito. Sa pagkakatanda niya, maingat sa trabaho, wala pang nakalaban. Matagal na itong nangyari, pero hindi sinabi sa akin. Kailan nyo pa napansin ang kondisyon ni Aaron? Mang Celso, may katagalan na. Kaso nung una nagrereklamo lang na masakit yung tiyan. Nung una binibiro pa nga namin eh. Kaso barang na pala. Isinantabi muna ni Mang Celso ang katanungan. Inuna ang kalagayan ng anak. Kinuha ang libreta. Binuklat sa pahina ng orasyon ng kagalingan. Nagsindi ng mga kandila. Naganda pa ng kagamitan. Hawak ang pulsuan ng binata. Unti-unting tinusok ang karayom habang binabanggit ang mga salita. Pagkatapos ay kumuha ng insekto. Tinalian ng puting tela ang binti at saka isinubo sa walang malay na si Aaron. Sa gabay ng orasyon, dahan-dahang bumaba sa ikabuturan ng binata ang insekto. Nanatili ito sa loob ng ilang oras. Unti-unting hinigop ang sumpa ng pambabarang. Ang insekto roon ay may karga. Dahan-dahang namamatay. Pagkatapos ito gumapang palabas ng bibig. Nakahinga si Mang Celso nang makitang nagkulay pula ang tali. Ibig sabihin nakuha nito ang lahat ng sumpa sa katawan. Ikinulong ang insekto sa garapon. Inantay ko mag-iiba ang kulay ng tali. Makaraan ang ilang sandali. Unti-unting nagkulay itim. Ibig sabihin na kontra na ang sumpa. Ito ngayon ang magdudusa upang hindi maibalik uli. Winasak ni Mang Celso ang gabay ng hangin para hindi na matunto ng anumang ritual ang kinalalagyan ni Aaron. Nang magtagumpay, doon lamang siya nakampante. Tumagal pa ito ng ilang oras bago natauan. Pagkagising nito wala nang maalala. Isinara ni Mang Celso ang alaala para hindi na mabalikan ang ginawang kasamaan. Ipinagpalagay na dulot lamang ng pagnanais na magkaroon ng kakayahan sa isang bagay. Mali ito sa paningin ng ama, kung kaya't sinamantala ang pagkakataon na makalimutan ng anak. Maging si Olo at Garin, nagtataka sa pagbabago ng binata. Hindi na lang sila nag-usisa dahil natatakot kay Mang Celso. Buwat ng nangyari, binago ng mambabarang ang sariling buhay. Kung dati kampante sa pagiging mambabarang at tanggap na ito ang magiging kapalaran, ngayon ay tinalikuran alang-alang sa iisang anak. Natuto ito sa nangyari kay Aaron, sa sobrang tutok sa larangan, sa sobrang kampante, hindi maabsorba ang maling gawain. Nanonood lamang ito
Ngunit inaaral na pala ang pamamaraan na nagresulta sa malaking perwisyo. Kamuntikan niyang mapatay ang sarili dahil ibinalik sa kanya ang sumpa ng barang. Ang susunod na kwento ay bagong istorya pa rin mga kabayan. Ito ay tungkol sa tagapagbantay ng dalampasigan. Simulan na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Ramon. Taong 1980. Romblon. Noong dekada 80, bago pa man magkaroon ng kuryente sa mga liblib na baryo ng Romblon, may isang lugar na tila iniwanan ng panahon. Ang baryo ng Kalangtew. Napapalibutan ng matataas na puno ng nyog, maliliit na kubo, at isang mahabang dalampasigan na humahalik sa kulay asul na dagat. Dito naninirahan si Aling Maria, isang matandang babae, kilala sa baryo bilang tahimik, matipid magsalita, misteryoso. Hindi katulad ng ibang matatanda sa baryo na madalas nag-uusap sa tindahan ni Aling Bembang tuwing hapon. Sa halip si Aling Maria, palaging mag-isa. Walang asawa, wala ring anak. May iilang tsismis na dati raw siyang mananahi sa Maynila o kaya isang tagapag-alaga ng matandang mayaman, ngunit walang nakapagpatunay. Sa tuwing papalubog ang araw, makikita siya sa harap ng bahay. Nakaupo sa duyang gawa sa lambat. Hawak ang isang makapal, itim, at basang aklat na tila galing pa sa ilalim ng dagat. Isang hapon ng tag-araw, habang ang mga bata ay naghahabulan sa tabing dagat at ang mga matatanda ay abala sa paglalako ng tuyong isda. Isang batang lalaki na ang pangalan ay Ramon ang napadaan sa tapat ng bahay ni Aling Maria. Mapanghas, mausisa si Ramon. Tulad ng karamihan sa mga batang lalaki nung panahon na iyon. Kalbo, walang tsinelas, may kahoy na tirador sa bewang. Napatingin siya sa matanda. Aling Maria, ano po yung binabasa niyo araw-araw? Basang libro po ba yan? Hindi kagad sumagot si Aling Maria. Itiniklop niya ang aklat at saka marahang tumayo. Tinignan niya si Ramon mula ulo hanggang paa bago ngumiti ng tipid. Bihira siyang ngumiti kaya parang kinilabutan ang bata. Anong pangalan mo, iho? Ramon po, Aling Maria. Ako po yung apo ni Mang Enteng na mangingisda po. Tumango si Aling Maria at saka tumingin sa dagat na kumikislap sa huling liwanag ng araw. Alam mo, iho, payong matanda. May mga bagay na mas mabuting hindi mo na tinatanong. Napakunot ang noo ni Ramon. Ngunit tumango. Tumakbo pabalik sa mga kalaro. Habang papalayo siya, muli siyang napalingon at nakita ang matanda na muling bumubuklat ng aklat. Ang pahina nito ay tila kumikinang sa sikat ng araw at may mga simbolo na hindi niya mawari. Hugis alon, hugis isda, at mga bilog na tila mga mata ng sirena. Kinagabihan, habang lahat ay tulog na, ang tanging liwanag na lamang ay mula sa gasera at ilaw ng buwan. Bumaba si Aling Maria sa dalampasigan. Suot ang lumang saya, bitbit ang aklat. Lumuhod siya sa buhangin. Ang tubig ay umaabot sa kanyang tuhod hanggang nilatag niya ang aklat sa harapan ng alon. Kayong mga nilikha ng dagat, ako'y inyong anak. Ibalik niyo ang katahimikan sa lupain ito. Ilihim ang aklat sa mata ng tao.
Biglang umampas ang alon ng mas malakas kaysa sa karaniwan. Kumislap ang tinta sa aklat. Mula sa gitna ng dagat ay may lumitaw na hugis anino. Malaki, madilim, at may hugis tao ngunit may buntot na parang isda. Sinarado ni Aling Maria ang aklat. Hinalikan nito bago tumalikod. Hindi siya natakot. Sanay na sa ganitong tagpo. Ito na ang kanyang papel sa loob ng maraming taon. Maging tagapag-ingat ng lihim na aklat ng alon. Ngunit ang hindi niya alam, mula sa likod ng punong nyog, may matang nanonood sa kanya. Si Ramon. Dala ang tirador at isang malit na lamparang degas. Nakasilip sa mga dahon. Nanginginig siya sa nakita pero hindi umalis. Anong klaseng aklat yun? At saka, ano yung anino? Kinabukasan, bumalik si Ramon sa bahay ni Aling Maria. Katulad ng dati, naroon ang matanda. Nakaupo sa duyan, pero wala na ang aklat sa kanyang mga kamay. Aling Maria, nakita ko po kayo kagabi ah. Tahimik ang matanda. Hindi nagulat at hindi rin nagalit. Parang inaasahan na ang pagdating ng araw na ito. Kung ganon, kailangan mong makinig. Ang aklat ay hindi laruan, Ramon. Hindi ito para sa mga mausisang bata. Ito'y para lamang sa mga pinagpala at sinumpa. Nagtagpo ang tingin nila. May lungkot sa mga mata ni Aling Maria at may apoy ng kuryosidad sa mata ni Ramon. Halika, ipapaliwanag ko sa iyo ang kasaysayan ng aklat na ito. Ngunit kapag narinig mo na, kailanman ay hindi na makakalimutan. Sa lilim ng puno ng mga nyog, naupo si Ramon sa bangkong kahoy sa tabi ni Aling Maria. Sa unang pagkakataon, pinapasok din siya sa loob ng tahanan. Isang simpleng bahay na amoy asin at lumang kahoy. May mga palamuti sa dingding, nagawa sa mga pinatuyong halamang dagat. At sa mismong gitna ng sala, may maliit na altar na may kandila at isang bato na hugis pusod. Sa isang istante, naroon ang aklat. Basang-basa pa rin ang takip nito kahit tuyo ang paligid. Para bang may sariling mundo ang aklat. Laging basa. Palaging malamig sa pandama na para bang buhay. Ang aklat na ito ay hindi galing sa tao, Ramon. Isinulat ito ng mga diwatang dagat. Noon pang wala pang mga barangay dito. Wala rin ang simbahan at wala pang mga bangkang demotor. Ito ay ginawa upang bantayan ang balanse sa pagitan ng tao at ng dagat. Dahan-dahang binuksan ni Aling Maria ang unang pahina. Doon nakita ni Ramon ang kakaibang sulat. Parang alon. Kumikislap ang tinta tuwing tatamaan ng liwanag. Sa bawat buklat, lumalalim ang kanyang hinga. Para bang hinihigop ng aklat ang kanyang kamalayan. Noong kabataan ko tulad mo, mausisa rin ako. Anak ako ng mangingisda. Araw-araw, sumasama ako sa ama ko sa laot. Hanggang dumating ang isang pagkakataon. May natagpuan kaming bangka na walang laman, kundi isang batang babae. Buhay! Nangawakan ko siya. Meron siyang ipinasang alaala. Pumasok sa isipan ko ang lokasyon ng aklat. Tumigil sandali si Aling Maria. Tumingin sa mga kamay. Para bang naroon pa rin ang bigat ng sandaling iyon. Simula noon, sinundan ko ang bakas ng alaala. Dinala ko nito sa ilalim ng kuweba sa paanan ng bangin at doon ko nakita ang aklat.
Nakalutang sa isang bilog na tubig alak sa gitna ng bato. Akala ko'y regalong sagrado. Hindi ko alam na ito'y responsibilidad at pagsubok. Ano pong ibig niyong sabihin na pagsubok? Umangat ang tingin ni Aling Maria kay Ramon. Mabigat ang mga mata. Sapagkat ang sinumpang tagapagpadala ng aklat ay piniling magsakripisyo, hindi maaaring magkaanak, hindi maaaring umalis sa bayang ito, at habang buhay nakakampi ng dagat, kahit pa pinapatay na nito ang mga tao. Napabuntong hininga si Ramon. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya, hindi lamang ito kwento ng kababalaghan. Isa itong kwento ng pagkalugmok, pagkalimot sa sarili, pagtalima sa isang bagay na higit pa sa tao, ang kapangyarihan ng kalikasan. Pero bakit kayo? Bakit kayo yung napili? Sapagkat ako ang humawak sa bata. Ako ang nagbukas ng alaala. Tumahimik ang lugar. Tanging tunog ng hangin sa dahon ng nyog at malayong hampas ng alon ang maririnig. Sa labas, unti-unting dumidilim ang langit. Biglang kumulog. Dumagungdong ang langit na parabang galit. Napasilip si Ramon sa bintana. Nakita ang alon na nagbistulang lumakas. Wala pang ulan, ngunit ang dagat ay tila umiiyak. Aling Maria, nagagalit po ba yung dagat? Hindi ang dagat ang galit, Ramon, kung hindi ang mga nilalang na isinumpa nito. Tumayo si Aling Maria. Pumunta sa altar at kinuha ang batong hugis pusod. Mula sa ilalim ng mesa, kinuha ang isang basong may laman na tubig dagat. Sa isang iglap kumislap ang bato. Naglabas ng usok. Sa gitna ng usok may narinig si Ramon. Isang tinig na tila galing sa ilalim ng tubig. Pabulong. Paos. Punong-puno ng panaghoy. Ibinalik mo ang mata ng alon, ngunit hindi pa sapat. Hindi pa sapat! Ano po yun? Sino po yun? Isa sa mga tagapagbantay. Sa ilalim ng dagat, may 3 mata ang aklat ng alon. Isa roon ang nawala at kamakailan lamang bumalik sa bayang ito. Kaya lumalakas ang dagat. Kaya may mga nawawalang bangka. Napakunot ang noon ni Ramon. Naalala niya ang isang chismis ilang linggo na ang nakalipas. Ang bangka ni Mang Ipe na hindi pa nakakabalik. At ang pamangkin ni Aling Bebang na nalunod kahit mababaw lamang ang tubig. Kayo po ba ang dahilan kung bakit may mga nawawala? Hindi ko sila sinaktan. Pero kapag hindi ko tinupad ang tungkulin ko bilang tagapangalaga, ang mga nilalang sa dagat ay gumagawa ng sarili nilang batas. Lalo pang lumakas ang hangin. Napapikit si Aling Maria habang maigpit na yakap ang aklat. Si Ramon ay hindi na makagalaw sa kinakatayuan. Parang may bahid ng takot na pilit na nilalabanan. Ngunit sa kabila ng lahat, isang tanong ang pumasok sa isipan. Bakit siya? Bakit ngayon? At bakit parang nararamdaman niyang may koneksyon siya sa aklat? Aling Maria, may ibig po bang sabihin yung nakita ko kagabi? Yung aninong lumitaw sa dagat? Isa siyang tagapagbadala. Isang dating bantay ng aklat. Sinumpa siyang manatili sa ilalim ng tubig dahil pinagtaksilan niya ang kanyang tungkulin. Kaya sa tuwing may bagong pipiliin, siya ang unang susubok. Siya ang unang susuri kung karapat dapat ba ang bagong tagapag-ingat. Ibig sabihin, ako po ang napili?
Hindi sumagot si Aling Maria. Sa halip pinuntahan niya ang aklat at inabot kay Ramon. Nang hawakan nito ng binata, biglang huminto ang hangin. Tumigil ang kulog. Para bang tumigil ang buong paligid. Tahimik at mahirap huminga. Doon niya naramdaman ang dagat ay buhay. Ang alon ay nakikinig. At ang aklat ay gumagalaw. Humigpit ang hawak ni Ramon sa aklat. Ang kanyang mga palad ay nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa damdaming hindi maipaliwanag na para bang may humahatak sa kanya mula sa loob. Isang alon na unti-unting hinuhugot ang kamalayan paalis sa kanyang pagkabata. Itinutulak papunta sa isang papel na hindi niya hiniling. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman na hindi siya normal na tao. Tumayo si Aling Maria. Dahan-dahang lumapit sa bintana. Tinignan ang dagat. Ngayon ay kalmado na. Tahimik. Para bang nakikinig din. Ramon, may mga panahon sa kasaysayan ng ating lahi na kailangan nating sumaway sa kagustuhan ng ating puso para sundin ang tawag ng likas na lakas. Hindi ko pinili ang aklat, pero tinanggap ko ang responsibilidad. Ngayon, ikaw ang pinili niya. Napatitig si Ramon sa aklat. Kumikislap ang mga pahina kahit wala namang liwanag. Dahan-dahan niyang binuklat. At sa bawat pahina, lumilitaw ang mga imahe ng dagat. Hindi basta-basta larawan, kundi mga gumagalaw na alaala. Isang matandang lalaki na tinatangay ng alon. Isang batang babae na umiiyak sa ilalim ng tubig. Isang nilalang na may katawan ng tao pero may buntot ng sirena. Bakit ako? Hindi naman ako matalino. Hindi rin ako espesyal. Dahil busilak ang damdamin mo, Ramon. Malinis ang kalooban. Likas sa iyo ang mga katanungan at ang tanong ang siyang susi ng pag-alam. Naglakad si Aling Maria patungo sa maliit na aparador. Binuksan ito at kinuha ang isang lumang supot na yari sa telang borda. Mula roon, inilabas ang isang kwintas na may palawit na kabibe. Hindi ordinaryo, kundi may hugis ng mata. Isuot mo ito habang dala mo ang aklat. Kailangan mong isuot ang mata ng alon. Sa pamamagitan nito, makikita mo ang mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Makakausap mo din sila. Pagkasuot ni Ramon ng kwintas, napalunok siya. Biglang naging mas malinaw ang paligid. Mas maliwanag ang kulay ng kahoy. Mas malutong ang tunog ng alon at mas mabigat ang kanyang dibdib. Biglang narinig ang mga bulong, hindi mula kay Aling Maria, kundi mula sa mga aninong tila lumilitaw sa paligid. Tagapagpadala. Tagapagpadala. Dumating na siya. Napatayo si Ramon at lumingon sa paligid, kaso nga lang wala siyang makita. Nang tinignan si Aling Maria ay ngumiti lamang ito, kaso nga lang may bakas ng pagod sa mga mata. Huwag kang matakot sa mga bulong. Sila'y mga tagapagbantay. Inoobserbahan ka lang nila. Kapag nasanay ka na, matututo ka rin makipag-usap sa kanila. Matututong makinig. Kinagabihan hindi makatulog si Ramon. Sa halip ay palihim siyang bumaba sa bahay ni Aling Maria. Dala niya ang aklat. Naglakad patungo sa dalampasigan. Hindi niya alam kung bakit siya naroon, pero parang hinihila siya ng tubig. Pagdating sa buhanginan,
Lumuhod siya at binuksan ang aklat sa mismong harapan ng alon. Biglang lumamig ang hangin. Ang buwan ay nagliwanag at mula sa ilalim ng tubig, muling lumitaw ang aninong nakita niya roon. Ngunit ngayon ay mas malinaw na ito. Isang lalaki na may mahabang buhok, balat na tila bato, mga matang parang salamin ng buwan. Sa kanyang likod ay may palikpik. Isang nilalang ng dagat, hindi ganap na tao at hindi ring ganap na hayop. Ikaw ba ang bagong tagapagpadala? Hindi ko alam, pero hawak ko ang aklat. Kung gayon, ikaw ang susubok. Ikaw ang may hawak ng aklat. Ikaw ang gagawa ng pagpapasya. Ang dagat ba ay ililigtas o ibabalik sa galit? Tumindig ang balahibo ni Ramon. Hindi pa gaanong buo ang kaisipan sa paghusga sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Ngunit narito siya, kaharap ang nilalang ng kailaliman. Hawak ang aklat ng 100 henerasyon at kailangan niyang mamili. Bakit kayo galit? Ano bang nagawa ng mga tao? Ang dagat ay nagbibigay, pero kinakalimutan siya. Tinatapunan ng mga masasamang bagay. Sinisira ang bahay ng mga nilalang. At sa bawat pagkalimot, isang mata ng alon ang nabubulag. Ngayon kailangan naming ibalik ito, kahit kailangang gumamit ng dahas. Bumalik ang hangin. Umalon muli ang tubig. At sa hindi kalayuan tila may mga nilalang na lumulutang-lutang. Binabantayan siya. Ang lahat ng ito ay hindi panaginip. Ito ay simula ng kanyang pagiging tagapagpadala. Hindi niya ito pinili, ngunit siya ay naparito. Mula sa likod, narinig ang tinig ni Aling Maria. Hindi na siya lumapit, ngunit alam na naroon ito. Tandaan mo, Ramon. Ang aklat ay hindi basta taguan ng lihim. Isa itong pintuan. At sa oras na buksan mo ito, hindi ka na makakabalik sa dating ikaw. Hindi na sumagot si Ramon. Tinignan lang niya ang aklat. Tumitig sa anino sa tubig. At sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, tumango siya hindi para sumunod, kundi para tanggapin. Kinabukasan nagising si Ramon na tila may kakaibang bigat sa dibdib. Hindi dahil sa sakit o karamdaman, kundi tila isang bigat ng pananagutan. Sa panaginip, muling lumitaw ang nilalang mula sa dagat. Sa pagkakataong iyon tinawag siya sa isang lugar, isang kuweba sa ilalim ng bato, malapit sa dulo ng baybayin, na ayon sa panaginip, tinatawag sa kuweba ng mga alaala. Hindi ito alam ng mga bata at ni minsan hindi binanggit ng mga matatanda. Ngunit sa panaginip, malinaw ang tawag at ngayon ay gising na siya. Ngunit maririnig pa rin ito sa kanyang isipan. Bumaba siya sa bahay ni Aling Maria. Nadatnan ang matanda na nagsisiga ng tuyong dahon sa likod bahay. Tahimik lang ito habang hinahalo ang abo. Parang walang pakialam sa kung anong nangyayari sa mundo. Aling Maria, napaginipan ko po yung isang kuweba. Kuweba daw ng mga alaala ang tawag. Alam niyo po ba yun? Hindi tumingin si Aling Maria. Ipinagpatuloy ang paghalukay ng apoy. Kaso nga lang sandaling katahimikan ang bumalot. Bigla niyang binagsak ang patpat at tumayo. Binalik nila ang alaala. Ang kuweba ng mga alaala ay lugar na hindi dapat pinupuntahan ng tao. Doon nagtatagpo ang mga lumang bantay, ang mga itinakwil at ang mga lumaban sa aklat. Pero bakit po ako tinawag doon?
Gusto nilang malaman kung saan ka papanig. Lumapit si Aling Maria kay Ramon. Ang kanyang mga mata ay mapungay. Ngunit sa ilalim ng pagod, may apoy na parang hindi nawawala. Ramon, kung pupunta ka roon, hindi ka na ordinaryong tao. Sa pagpasok mo sa kuweba, hindi lang pananampalataya ang sinusubok, kundi maging ang kaluluwa. Kailangan ko pong malaman ang katotohanan. Kung ako man ang bagong tagapagpadala, gusto kong marinig mula sa mga mata ng alon. Hapon nang tumuloy si Ramon sa may dulo ng baybayin, dala niya ang aklat, ang kwintas sa may mata ng kabibe, at ang kanyang tapang na nahalo na ng takot. Sa lugar na yon ay halos walang tao. Bawal ang mangingisda. Ang sabi pa ng mga matatanda, walang isda, walang kahit anong nauhuli, parang patayang bahagi ng dagat na ito. Ngunit nang dumating siya sa paanan ng malaking bato, napansin na parang may awang sa bitak sa gilid. Sakto lamang para pasukin ng isang bata. Mula sa loob, may malamig na simoy ng hangin na may kasamang amoy na medyo malansa. Lumuhod si Ramon at dahan-dahang pumasok. Sa bawat hakbang ay lalong dumidilim. Ngunit ang kwintas sa leeg ay nagliliwanag ng bagya. Para bang may tinuturong daanan. Sa wakas ay narating ang dulo ng kuweba. Isang malawak na siwang ng bato na tila templo. At sa gitna nito, isang nilalang ang nakaupo. Hindi ito katulad ng nakita niya sa dalampasigan. Ang nilalang na ito ay balot sa lumot. May mga mata sa magkabilang gilid ng ulo at may mga palad na parang palikpik. Ngunit hindi ito nakakatakot. Sa halip ay parang matandang pagod at nag-iintay. Ikaw na ba ang pinili ng aklat? Ang sabi po ako daw pero hindi ko alam kung bakit ako. Ang aklat ay hindi pumipili ng pinakamalakas o pinakamatalino. Pumipili ito ng may puso. Ngunit ang puso ay madaling magbago, lalo na kung binulungan ng dagat. Ano pong ibig niyong sabihin? Marami ng tagapagpadala bago ka dumating. Karamihan sa kanila ay bumigay. Ginamit ang aklat sa pansariling kapangyarihan. Kaya ngayon magulo ang balanse. Kaya nagalit ang tubig. Dahan-dahang bumangon ang nilalang mula sa pagkakaupo. Lumapit ito kay Ramon. Inilagay ang isang kamay sa kanyang balikat. Mula roon, parang may dumaloy na malamig na enerhiya. Pumasok ito sa buong katawan. Nakita niya ang alaala ng nakaraan. Isang babaeng may hawak na aklat. Pinakain niya sa alon ang mga kaaway ng kanyang pamilya. At yung isa, matandang lalaki, ginamit ang aklat upang patahimikin ang lupa at makuha ang mga isda sa kanyang lambat. At ang isang batang babae, nagpa siyang sunugin ng aklat, pero ito'y muling nabuhay at tumalsik pabalik sa dagat. Lahat sila, naging tagapagpadala. Lahat sila, bumagsak. Napasinghap si Ramon. Naupo siya sa malamig na bato. Mabigat ang pakiramdam. Parang tinimbang ang kanyang kaluluwa at nakita ang kakulangan. Paano ko po malalaman kung hindi ako babagsak? Hindi mo ito malalaman. Hindi ito pagsusulit na may tamang sagot. Ang aklat ay may sariling kaisipan. Pero sa bawat pahina may katanungan. Ang tanging paraan para hindi bumagsak. Huwag kang titigil sa pagtatanong. At kahit kailan, isipin mo ang kabutihan ng nakararami. Tahimik na tumayo si Ramon. Tinignan niya ang aklat sa kanyang kamay. Kumislap ng bagya at saka bumalik sa dating anyo. Sa labas, nagsimula ng umambon.
Ang mga ulap ay bumibigat at ang dagat ay muling bumubulong. Mula sa malayo narinig ang tinig ni Aling Maria, tila ba dinadala ng hangin. Ramon, bumalik ka na. Nagsisimula na ang pag-ikot ng tubig. Nagsisimula na ang pagsubok. Habang bumibigat ang ulap at lumalalim ang hampas ng alon sa dalampasigan, mabilis na bumalik si Ramon mula sa kuweba ng mga alaala. Basang-basa ang mga paa at ang dibdib ay parang kinimkim na apoy. Maigpit ang pagkakahawak sa aklat at sa bawat hakbang, tila mas lumalalim ang ugnayan niya dito. Pagdating sa bahay ni Aling Maria, sinalubong siya nito sa harapan ng hagdan. May hawak na gasera. Ang mata ng matanda ay puno ng kalungkutan at galit. Hindi para kay Ramon, kundi sa oras. Sapagkat ang oras ay ubos na. Dumating na ang huling hampas ng dagat. Nararamdaman ko na. Humihinga na ang dagat ng may apoy. May nilalang na lumalapit. Hindi siya tagapagbantay. Isa siya sa mga nilikha na dating sinarahan ng aklat. Nag-iba ang ihip ng hangin. Sa hindi kalayuan may malalakas na alon na tila humahampas sa hangin. Mula sa dalampasigan, may namuong porma. Isang aninong bumabangon mula sa tubig. Hugis tao ito, pero hindi normal. Nagbabaga ang mga mata. Ito ang tagapaglikha ng paglimot. Isang nilalang mula sa malalim na bahagi ng karagatan na minsang tinangka ng mga tao nung unang panahon na gamitin bilang sandata. Ngunit ito'y tinanggihan ng aklat, kaya't isinarado sa kailaliman. Ngayon ay muling bumalik upang kunin ang lakas ng aklat para sa sariling layunin. Burahin ang alaala ng mga tao upang wala nang magtangkang labanan ang dagat. Ibigay mo sa akin ang aklat, batang tagapagpadala. Hindi mo ito maiintindihan. Sa kamay ng isang nilalang na katulad ko, ang dagat ay magiging tahimik muli dahil walang tao ang matitira upang gambalain ito. Hindi mo to makukuha. Hindi ako perpekto, pero ito'y pinagkatiwala sa akin. At ngayon alam ko na ang dahilan. Ang dagat ay hindi dapat naglilinis sa pamamagitan ng pagkalimot. Kailangan itong maalala kung paanong nasaktan at kung paanong magpatawad. Tumindig si Ramon. Sa kanyang leeg ang mata ng alon ay kumikislap. Binuksan ang aklat sa gitna ng buhanginan. Sa likuran si Aling Maria ay nagbistulang umaawit ng isang lumang salita, mga uri ng engkantasyon. Biglang lumabas ang matinding liwanag mula sa pahina ng aklat. Para itong isang malalim na hininga na galing sa dagat. Tumigil ang hangin. Tumahimik ang tubig. Napako sa kinakatayuan ng nilalang. Unti-unti itong nawala. Hindi dahil sa apoy, kundi dahil sa mga alaala. Mga mukha ng pamilya na tinangay ng bagyo. Mga batang nalunod at iba pang nabiktima. Sa isang huling sigaw, ang nilalang ay naglaho. Parang tinangay ng mismong alon na naglabas sa kanya. Muling kumalma ang tubig. Bumalik ang liwanag ng buwan at ang aklat ay unti-unting tumigil sa pagliwanag. Napalod si Ramon. Pagod at pawis na pawis. Nilapitan siya ni Aling Maria at inalalayan. Tapos na. Pero hindi pa wakas ng lahat. Nagwakas lamang ang tunggalian. Ang aklat ay hindi na muli pang gagamitin sa panggugulo. Sa wakas, muli nang maririnig ang katahimikan ng dagat. Ano po mangyayari sa akin ngayon? Ikaw ang bagong tagapagbantay. Hindi ka na normal na tao. Ang aklat ay panghahawakan mo hanggang sa muling dumating ang susunod sa iyo. Magmula noon,
Nagbago ang buhay ni Ramon. Hindi na umalis sa baryo. Ngunit tuwing gabi, maririnig na nakaupo sa may buhangin, kaharap ang dagat, hawak ang aklat. Minsan binabasa, minsan dinadasalan. Ang mga maing isda ay unti-unting bumalik sa laot. Ang mga isda ay muling nagparamdam. Si Aling Maria ay inabot na ng dapit hapon ng buhay. Muling nakaupo sa kanyang duyan. Tinignan niya si Ramon at ngumiti. Ang ngiti ay hindi mula sa isang matanda, kundi sa isang panatag na ang hinaharap ay nasa mabuting kamay na. Sa wakas, may marunong nang makinig sa alon. Meron ng tagapagbantay, tagapag-ingat ng balanse. Pwede na akong magpahinga. Ito ang huling kataga na sinabi ni Aling Maria. Magmula ng araw na yon, tinupad ni Ramon ang tungkulin bilang tagapangalaga ng dalampasigan, tagapag-ingat ng lahat ng tao sa lugar. Familiar na ba kayo dito mga kabayan? Ang tawag dito ay lana. Ito yung kumukulo kapag merong aswang sa paligid. Proteksyon sa mga nagdadalang tao. Pero hindi lang yon ang bisa niya. Itong lana kasi mga kabayan, meron tong 27 na sangkap sa loob. Gawa to ng Antingeros del Negros, nandyan ang lahat ng pangkalikasang sangkap. Ang karagdagang bisa ng lana, ginagamit to bilang pampaswerte sa negosyo. Pamparami ng kita, pamparami ng sales, pamparami ng customers. Simple lang gagawin para magkabisa tong lana. Buhay na to mga kabayan. Ginawa na yan ng Antingeros del Negros. Pwede mo siyang ilagay sa altar, pwede mo siyang ilagay malapit sa kaha. Basta maayos na lugar, doon mo lang siya ilalagay and let it work. Sobrang dami ng patunay nitong lana kung paano sila natulungan sa negosyo nila. Pag bunalang dumating sa kanila to, nag-times 3 yung sales nila sa negosyo. Isa na dyan si Kabayang Len na palagi nagpapatotoo sa live stream natin. Magmula nang dumating sa kanya, nag 6 digits yung income niya doon sa kanyang junk shop business. So kung interesado ka rin mga kabayan sa ganitong uri ng gamit, i-search mo lang yung shop ng Lika Merchandise.